Good morning! Today is September 22. Yes! First day of fall. So, ngayong araw, samahan niyo kami ni Marcus. Punta kami sa... Ako naka-hoodie. Samahan niyo kami ni Marcus. Punta tayo sa... kuha tayo ng ayuda today. Guys, na-share naman namin doon sa iba naming video na pupunta kami sa sa ayuda, yung mga nagbibigay ng mga free food. Ayan. Hi ka, Marcos. Hello! Hi. So, ano bang agenda natin today? Samahan niyo ako, guys, dun sa mga nagdo-drive dyan. Yung mga kagaya ko na bagong driver. Wala masyadong experience. Ayan. Turuan ko kayo ng Hindi naman, ano lang. Ay, wait lang. So, importante may susi kayo, no? So, ako, wait lang, hanapin ko muna yung susi ko. Ito pala, guys. Kala ko nasa na. So, ayun na. Yung car namin, guys, yung car na nakuha ko, second hand lang yun, guys. Tapos, yung sa asawa ko, ganun din. Puro mga ano lang kami. Vegetarian yung aming mga sasakyan. So, ang financing namin is Advantial. Dun sa agency namin, guys, pag bagong di ba kasi wala pa naman tayong credit score, guys. Yung credit score kasi, dyan magbi-base yung mga bangko kung trusted ka at pwede ka nilang pautang. Na-discuss na yun ni Daddy, no? Dun sa isang video about sa sa car namin. So, ito, watch nyo na lang dito. Ito. Tara na. Tapos, ito tayo, guys, yung car ko. Ano siya? Nissan Pathfinder. So, ayan. So far, magwa 1 year. Wala naman siyang issue, guys. So, sana ma-maximize natin, yung sasakyan na to. Pampamilya to, kaya kinuha namin SUV kasi may mga bata kami. Sa kabila. Tapos, kasi, syempre, pag may family ka na from Philippines, na pupunta, ganyan, at least, kasi ito ay 7-seater eh. So, yung likod niya, may mga seat din doon sa likod, pero, ayun, pakita ko sa inyo. Ay, hindi, mamaya na. Medyo nagmamadali ako kasi baka mali tayo. Yung ayuda kasi, guys, ano yun eh, alauna hanggang alas 3. Mag-alas 12 pa lang naman, kaya lang kasi medyo mahaba yung pila. So, kailangan natin agahan. 11:17 pa lang, guys. Pero kasi, dadaan tayo sa, bibilang ko muna ng pagkain tong alaga ko. Ito pala yung mic ko, wait lang. So, ayun. Dito kasi, guys, no, sa napuntahan namin, hindi siya kagaya sakali kasi madalang na nag-i-snow, Dito, madalang din naman. Pero, i-consider nyo yun, yung lugar na pupuntahan nyo kung saan kayong state ma-assign. So, base sa, pananaliksik ng aking asawa, ganun. So, okay daw yung, all-wheel drive. So, ano ba yung all-wheel drive? So, ito siya. Hindi ko ma-explain, pero yun nga, guys, maganda yung all-wheel drive kapag snowy yung mga pupuntahan nyo. Kasi ano yung kapit. Well, actually, dito sa amin sa South Carolina, nung dumating kami, November, so magwi-winter na yun. So, talagang malamig. Tapos, dito naman, sabi ng mga taga rito, napakadalang mag-snow. So, parang in 3, 4, 5 years, parang, ganun yung intervals bago mag-snow. So, nung nagpunta kami dito, yun, first time namin naka-experience ng snow. So, thankful naman kami kasi kahit medyo hassle yung pagiging snow, pag-snow. Pero natuwa naman kami kasi, 'di ba? Syempre hindi mo yun na-experience, so yung snowfall, talagang tuwang-tuwa kami kahit sobrang saglit lang.
Pero may araw kasi na one time nag-snow na may pasok ako. So, nung na-experience ko sa pagdadrive, medyo madulas talaga yung daan, guys. Pag sa snow, medyo sa snow kayo nagdadrive. So, it helps na itong nakuha namin sasakyan is maano yung kapit. So, mararamdaman mo siya eh. Hindi naman ako, guys, expert. Ito ay point of view ng ng walang taong walang alam sa sasakyan at saka bagong driver. Ako yun. So, kung ano man mga maling masasabi ko, patawarin nyo na po ako, disclaimer, kasi hindi naman ako expert, So, yun lang naman ay mga tinuturo lang din sa akin ng asawa ko, yung mga ganyang mga specs ng sasakyan. So, ayun. So, dahil mas alam niya yun, so siya nang bahalang namili. Pero talagang wala akong alam as in sa sasakyan. Sige, kahit ano lang, kung sinabi niya, ang yan na lang, okay, sige. So, yun. So, on my part, nung experience ko siya, okay, maganda kasi, may mas grip, kumbaga, pagkadating sa madulas na daan. So, ayun. Tapos may special kasi, guys, kunwari nasa mga talagang snowy part, may special na gulong para dun eh. Pero yung sa akin, yung gulong ko ay hindi naman talaga built for snow dahil hindi naman talaga to nagsusnow na lugar. Pero ayun kasi minsan may time talagang ganun. Tapos ang kagandahan, guys, i-check nyo dun sa specs ng sasakyan nyo kung yung upuan is umiinit. Kasi siya, sobrang comfortable. Tapos itong wheels ko, steering wheels ko, siya, umiinit din siya. Tapos itong sita, ito, pakita ko sa inyo. Ayan. Ito, pag pinindot mo siya, ayan, may siya level eh. Kung level 1, tapos umiinit yung sasakyan. So maganda siya pagka malalamig na panahon. Tapos ito, guys, isa pa ito sobrang laking bagay na itong navigator. So nung bago ako, guys, kaya ako nakakakuha ng mga items maliban sa may spacious dito sa likod yung sasakyan namin. Marami namang ibang option, hindi lang naman ito. Pero kung family kayo, advisable na mag-SUV kasi yung likod niyan, yan yung mga upuan niya na ibababa. Tapos kung kailangan mo mag-load ng mga bulky items. Tapos, dahil may mga bata ako, laging makalat dito sa sasakyan ko. Kasi, yan, maya ka rin. Tignan mo, oo. Opo, wait lang. Ay. Wala na, hindi ko na nahabol, guys. Ayan, ang kanyang ginagawa. So, ayan. So, consider nyo rin yun, Pero kami naman, nabanggit ko rin sa ibang video na ang in-approve kasi sa aming, budget is, 40K lang sa Advantial. So, ang sabi kasi ni Daddy, pag brand nyo netong Pathfinder is, more than. So, kaya, yun, second hand yung kinuha namin. Tapos, binili ko lang siya online, parang lang, lakasan ng loob. I mean, hindi ko muna pinirmahan yung mga documents not until makita ko yung sasakyan. Kasi ganun kami, nung nag-training kami sa Tennessee, bago kami i-deploy sa area, dapat meron ka ng sasakyan na nakausap para pagka hinatid kami ng staff from the agency, kasi 2 days lang sila magsistay so mabilis lang, parang pipirma ka na lang. Sobrang laking tulong, pero alam niyo sobrang kaba kasi nung nilabas yung sasakyan, never akong nag-drive mag-isa. Yun yung first time ko na mag-drive na mag-isa. Grabe, Alam mo, sobrang kaba ko. That was last year lang, November last year. So, ngayon is, magwa 1 year, September na ngayon, magwa 1 year na ako halos na nagde-drive. So, umpisa, guys, ganito yung mga bago, yung hindi pa kagaya ko ng mga newbie driver. Alam niyo, guys, sobrang stressful kasi sinabay ko siya sa work kasi nag-a-adjust ka pa rin sa work, tas at the same time nag-a-adjust ka sa pagdadrive. So, kung papasok ako, grabe yung anxiety ko kasi parang merong nakabara sa lalamunan mo kasi magdadrive ka na naman. Nag-alat talaga ako ng time. Ang pasok ko is 7. Umaalis ako ng bahay ng
6 o'clock. So, as 1 hour. Pero ang biyahe ko lang naman is 15 minutes kasi di ko nga alam yung lugar. Paano kung naligaw ako, 'di ba? O kaya sa parking. Mas maigi guys, kung magpa-park kayo, ay kung hindi kayo sanay mag-park, agahan nyo talaga. Kasi pag mga alanganing oras na, pag malapit na yung time, kunwari malapit na mag-7, mga ganyan, ang hirap na mag-park kasi sobrang daming kasi yung mga parking dito guys, may mga ganito na mga open parking kagaya niyan, yung mga ganyan. Pero pag usually mga buildings like hospital, talagang per level, level 1, level 2, level 3. Tas bago ka makakuha ng parking, 'di ba? Paano may kasunod ka sa likod? Tas 'di ba, hirap na hirap kang mag-park. So nakakaabala ka. Kaya aalat mo talaga ng time. So nung una, doon ako nagpa-park sa pinakataas kasi ayaw ko, na-stress kasi ako pag may kasunod ako o kaya pag masikip, ganyan. So, ayun, yung mga ganun lang, i-allot nyo ng enough time. Tapos, mag-practice kayo mag-park kapag ganito bago kayo pumasok or ano. Kaya sabi ko nga guys, kung may chance kayo na mag-aral dyan sa Pinas, ano yun yun na, gawin nyo na, i-bucket list nyo na yan para bago kayo dumating dito, hindi siya sabay sa anxiety nyo pagka nagte-training kayo or nag-start pa lang kayo sa hospital. So, ayun nga, no, na-mention ko yung navigator. Sobrang importante niyan kasi dapat marunong ka gumamit guys ng navigator. Dito ko lang din na-figure out kung paano siya gawin. Kasi 'di ba, syempre hindi ka kunwari gusto mong mag-grocery, paano pumunta ng grocery kung hindi mo naman alam? Kailangan mo magtanong ka, wala ka namang mapagtatanungan, 'di ba? Sariling sikap talaga. So napakalaking bagay, no, na may navigator. Kailangan lang talaga aalamin mo kung paano siya gagawin. Ako guys, nung bago ako, tinapangan ko, hindi ako nagro-road, yung parang roadside na mga daan. Ibig sabihin yung parang hindi sa main road. Doon ako dumadaan sa main road talaga kasi eventually kailangan mo sanayin yung sarili mo, talagang katakot-takot na prayer. So, ayun, no, punta muna tayo sa Christian life. Maya doon tayo magkwentuhan kasi um, medyo matagal naman yung antayin. So, ito siya. Apple CarPlay pala yung ginagamit ko, guys. Ayan. So, ayan, kikita mo na yung daan. So, ikaw to, yung naka-arrow na yan. Tapos yung blue, yan yung daanan mo. So, makikita mo na dyan, kung saan ka, ma-anticipate mo na kung saan ka. Tapos may mga ganun siya, kung saan kang liliko, ganyan. Tapos, basta mo siya, practicein mong gumamit ng ganito. Kahit yung mga short distances lang. Tapos, sa umpisa talaga, syempre bago, no? Alam nyo ba? Dati nakasagi pa ako ng sasakyan dun sa parking. Buti na lang, yung nasagi ko is wala siyang wait lang, pepray muna tayo. Jesus, thank you for good. Pray, amen. So, lagi kayo magpe-pray guys, ha? Kasi yan talaga ang ating panglaban. Panlaban sa sa lahat ng bagay. Anyway guys, kape tayo. Ano lang to, double shot na kopi ko black. Para din na tayo bibili. Pero itong makulit, bibilhan ko muna to ng foodie kasi hindi pa siya hindi pa siya kain. So, ayan, sana hindi malaglag itong camera ko, nakapatong lang siya. So, ayan. Dahan-dahan lang tayo mag-drive. Pero dito guys, mahigpit sila sa pagdating sa, mga traffic sign, traffic rules. Talagang pag sinabi nilang ganyan ng speed limit, talagang susunod ka. I mean, dapat naman talaga, di ba? Oops. Ito palang sasakyan ko is, siya, pwede siyang manual. Pero guys, yung lisensya ko sa Pinas manual, pinahirapan ako ng asawa ko. Pinag-drive niya ako ng manual doon, kaya hirap akong pumasa. Buti na lang mabait yung instructor doon sa LTO, yung nagpa-exam. Is pinayagan niya akong mag-try ng 3 beses. Di kasi ako, baka kasi yung gamit nila doon guys na nasasakyan, iba doon sa napag-practicean ko. So, ang hirap. Kasi yung mga sasakyan nila, medyo luma na. Yung napag-practicean ko,
is medyo bago-bago. Anyway guys, mamaya tuloy. Kita niyo ba yan? Yung flashing na red light. Ay, yellow light. Thank you. Ooh, may mango sila guys. So guys, nakita niyo ba yun? Yung yellow, flashing light. Pagka ganun, pag magle-left, yield ka, ibig sabihin, iihinto ka. May pwede kang mag-left. Salamat. Thank you. Check na natin. So guys, hindi ako kasi makapag-video, no? Kasi maganda sana nakikita nyo rin yung mga nakikita ko dito sa Navigator. Pero next time, turuan ko kayo kung paano bumasa ng Navigator. Ewan ko kung same to sa iba, pero Apple Play yung ginagamit ko. So, Maps ng Apple. So, para sa akin, maganda siya kasi papakita niya kung saan lane ka dapat pumesto para dun ka sa susunod mong turn, naka-align ka na, ganyan. Tapos, ma-anticipate mo rin kasi sinasabi niya na in gantong feet, certain feet, kakaliwa ka, kakanan ka, so ganun. So, maganda siya, no? So, yung kanina, yung flashing na yellow light. So, kasi nakailang mali ako dun, guys. Twice ata ako nagkamali ng turn. Pero, gano'n na, huwag kayo masyadong magmamadali. Lalo na pagkakaliwa kayo kasi tandaan nyo, lagi ang right of way is yung padiretso. So, dito kasi ganun. Dito kasi hindi kagaya sa atin sa Pinas na parang pakiramdaman, bigayan. Kaya yung iba, sila na yung mga sanay na mag-drive sa US pagdating sa atin is hirap sila. Kasi dito guys, walang ganun, hindi siya pakiramdaman. Talagang mag-aantay ka. Kasi aantayin mo na yung mga padiretsyo, matapos sila, saka ka ngayon papasok. Ganun. Kapag walang traffic light. Pero pag mga ganun, yung kagaya ng flashing yellow light. So, ibig sabihin nun, pwede kang lumiko sa kaliwa. Pero, yield ka, hihinto ka kasi bibigyan mo ng, anong tawag dyan, right, yung pagbibigyan mo yung mga pa-diretsyo. So, sila yung may right of way, kumbaga. So, ganun. Tapos, kahit naka-green siya, guys, kasi nagkamali ako before, nakita ko na-green na eh. Na-green, ibig sabihin, pwede na ako lumabas. So, kumaliwa ako, tapos binubusinahan ko, yung pala, ganun pa rin. Right of way pa rin nila. So, kahit naka-green ka, pag kaliwa ka, sila pa rin may right of way kasi diretso sila. So, ganun dito, guys. Kaya, talagang, pag-aralan nyo mabuti yung traffic. So, parang hindi yun na-explain sa akin ng maayos. Anyway, kasi yung mga nag-explain pagdating namin dito is English eh. So, wala talaga sa akin nagturo na parang Filipino na ng tamang pagdadrive, ganyan. So, kahit yung asawa ko, ganun din eh. Tapos pag may mga stop sign, guys, stop ka talaga, kakount ka ng 3, 1, 2, 3, saka ka mag-go. Ganun. Tapos, ayun, madali naman dito matuto kasi hindi naman, medyo na-stress lang ako kasi nakatira kami, hindi kami nakatira sa downtown. Pag nasa downtown area ka, congested, maraming sasakyan, medyo mahirap mag-drive kasi ang dami. Parang lalo na kung bago ka, yung iba, bubusinahan ka, hindi mo alam kung ano ba yung mali mo, ganyan. So, ganun. Parang na-stress ako pag nagdadrive doon sa downtown. Pero, mostly naman dito sa lugar namin, yung medyo malayo sa city, maluwang ang kalsada. So, hindi ka masyadong masistress. So, yun ang aking mga tips, Sana maano ko kayo. Pagka next time, pagka yung asawa ko guys, si daddy, kapagka wala siyang, kunwari, pares sabay kaming off, ganyan. Namin kayo, turuan namin kayo. Gusto nyo ba yun? Comment lang kayo kung trip nyo sa mga papunta na dito, O yung mga nagbabalak pa lang, ganyan.
So, ayun, hindi naman siya gano'n ka-complicated kasi ano lang talaga, kailangan mong aralin tapos ma-appreciate mo siya 'pag nasa road ka. Ang ano lang kasi guys, nung bago akong nagda-drive, wala talagang nagga-guide sa'kin. So, talagang kanya-kanyang ano, minsan matututo ka na lang din pagka ano, nagkakamali ka. Pero 'pag gano'n guys, kunwari nagkamali kayo ng turn o kaya nabusinahan kayo, balik kayo sa focus kasi 'pag inintindi niyo yung ano, inintindi niyo yung pagkakamali niyo, lalo kayong magkakamali ng magkakamali. So, focus ulit, gano'n. So, gano'n na lang sa isip ko na lang, "Sorry, sorry po," gano'n, ganyan. So, kain tayo guys. Nag-drive-thru lang ako kasi hindi ko pa napakain tong maliit ko. Kasi nagpuyat ako kagabi. Wala lang. Nanonood ako ng mga balita sa Pilipinas kasi na medyo stressful ano. So, ayun, wala tayo makisama sa mga gulo. So, pag-pray na lang natin yung bansa natin na sana ano, umayos. Tsaka yung mga gulo-gulong ganyan ay ano, 'di ba? Kasi kawawa ang mga ano, mga tao sa atin. Mahirap na lalo naghihirap. Ganyan. Anyways, guys, so nakaka-stress manood ng balita ngayon. Totoo lang. Anyway, kahit saan naman, pero kung yun ang i-focus natin, wala. Hindi natin ma-enjoy yung ating buhay. So, ayan, tingin na lang tayo sa brighter side. So, today is, kahapon Sunday, Monday ngayon, guys. So, dapat ako yung may pasok ngayon kaya lang nag-iba na naman yung schedule ng asawa ko. Kaya, ako, ayan, tuloy. Ako naman ang nag-off. Buti na lang guys. Ewan ko kung magiging parehas to sa experience ng iba. Pero ang kagandahan dun sa napasukan namin, dun sa area ko is maluwag sila pagkadating sa ganyang mga changes. So, yung manager ko, siya talaga yung nag-a-adjust para sa schedule ng asawa ko. Since nga kasi nasa OR siya. So, ayun, blessed kami sa part na yan kasi hindi ko alam kung sa ibang lugar kung ganyan din ano. Pero buti na lang talaga guys. Nahihiya na nga ako minsan kasi pagka, 'di ba, may mga changes na naman. Tapos nagugulo kasi yung staffing. Ayoko din naman ng nakakaabala, no. Kaya lang wala kasi tayong magagawa eh. As much as possible, no, kung pwede lang na 'di ba, 'wag mang abala. Kasi mahirap din naman talagang mag-ano. Pero ang kagandahan naman sa ano, dun sa amin, nagagawa nila ng paraan. Tas hindi ka nila i-guilt trip, gano'n. Ayan, pakainin na natin yung bata sa likod, guys. Sa kanya cheeseburger. Hindi naman sobrang laki ng serving nila dito, guys. Tama lang, parang kagaya lang din ng cheeseburger sa atin. So, sana wag siyang magkalat. Kain siya. Sana hindi siya magkalat, kagaya ng ganyan. Hala, ang init na ito, guys. So, ayun. Ay, ito pala, guys. Explain ko lang itong ano, yung pinipilahan natin ngayon. Ayan, mahaba yung pila, guys. So, wala dyan. Dun. Itong pinipilahan natin is, ano to, yung mga namimigay ng mga pagkain, mga ganyan. Ano to, every Monday. Maraming ganito dito sa Amerika, guys. Yung mga anong tawag dyan? Food pantry. So, yung mga, na-explain na rin namin to sa ibang videos, no? So, ito, at least dito sa amin, hindi naman nila tinatanong kung saan ka. Hindi sila nagde-discriminate. Lahat pwedeng pumila, regardless na ng anong status mo sa buhay. So, ayun, basta magtsatsaga ka lang, pipila ka lang. Hindi naman din ganun katagal yung pila. Kasi ngayon kasi medyo maaga pa, no? Alas 12 yata sila nagsistart 12 or 1, parang ganyan. Kasi madalas dumadating kami dito, alauna na eh. Pero medyo inagahan ko ngayon kasi nga hindi ako nakapagluto. Inisip ko magluluto. Ay, may pagkain naman pala kami sa bahay. Kaya lang, naano kasi ako, baka alam yun na, ma-hassle, magdadaldal pa ako sa inyo. Naisip ko lang na i-share, no? Baka makatulong tong video sa iba na nagpe-prepare or nag-iisip kung ano mga consideration sa pagkuha ng sasakyan.
So, kalat-kalat yung mga information sa videos namin. Pulutin nyo na lang kung anong mga magagandang mapupulot niya. Pero ayan, ganun nga guys. Dito ay namimigay sila ng mga, mga pagkain. Yung mga binibigay nila guys, may iba na parang near expiry, ganyan. Mga dinodonate yan ng mga grocery dito na mga hindi nabebenta. Tapos, yung iba naman okay, matagal pa yung expiration, yung mga delata nila, yung mga ibang binibigay nila. Siguro yun talaga yung mga hindi nagmo-move na items. Kasi yung mga ang sabi sa akin ng asawa ko guys, yung mga na yan, mga grocery, pagka dinonate kasi nila yan sa mga gantong charitable, sa mga food pantry, charitable institution, na kakabawas sa tax nila. So, kaya din siguro sila ganyan, napapamigay. Tsaka maraming natutulungan. Alam niyo, imbis na itapon, napanood ko nga before, pangarap namin ng asawa, yung mga napapanood namin, yung mga nagda-dumpster dive, no, imbes na itapon, 'di ba? Maganda na i-donate mo. Tapos imbes na yung mga tao is nagkakalkal sa basura, 'di ba? Okay na 'yan na at least pinamimigay, 'di ba? Tapos equally distributed 'yan. So kagaya namin, hindi kami kumakain ng pork. Sabihin lang namin, hindi kami kumakain ng pork. Hingi lang sila ng info like yung name, kunwari ako kukuha. Pangalan ko, ilan kami sa bahay, tapos ano yung yan, kung may restriction, ganyan. Tapos, phone number, birthday, ganyan lang. Wala nang masyadong Tapos, hindi naman sila sabi, oh, bawal, ganyan, ganyan. Wala naman silang guys. Kaya hindi naman kami pumipila. Kasi sayang naman din, napakalapit. 7 minutes lang to sa bahay namin, di ba? 'Di ba? Yung iba naman din guys is pinamimigay din namin sa hindi namin nakakain kasi ang dami nila minsan binibigay ng mga mga pastries. Alam niyo yung mga cake na hindi nabibili na mga na-expired, imbes na ma-expired lang pinamimigay nila. Kasi malaki ata freezer nila kasi ang dami nila mga frozen items. Yung mga frozen items nila like one whole turkey, mga dami namin nakukuhang ganun, mga beef, yung mga salmon, mga ganyan. So, ayan, minsan swerte, marami silang binibigay na kakaiba. Minsan naman, minsan olats, parang yun pa din yung last week na pinigay nila, hindi pa namin nauubos sa ref. Pero okay na, malaking bagay na rin kasi syempre pangbawas din sa gastos, no? Mga tipid tips lang guys. So kayo medyo budgetarian kayo pagdating niyo dito, 'di ba? Baka pwede niyo tong i-consider. So, ayun lang muna for today. Marami na akong nasabi. Mamaya ipakita ko pala sa inyo yung nakuha natin. Tapos, yun, wala naman tayo masyadong balak today. Bali, yun, maglilinis lang ng bahay. So, siguro pakita ko na lang din sa inyo yung mga gagawin ko today kung trip nyo lang. So, ayun. Ayun muna pakita ko pala sa inyo, may mango pala sila dito guys. Sa Maklo. Kaya lang, bakit baga walang straw? Paano ba ito dapat kainin? Guys, walang straw. Tapos fries. So, sanang Jollibee. Guys, miss na miss ka na yung Jollibee. Enjoy nyo yung mga food natin dyan kasi mamimiss nyo pagdating dito, guys. Kasi, dami ko mang naisip kainin pero walang meron. Ito lang, usually mga ganito. Fast food. Ayan, nuggets. Tapos, ito sa akin. Quarter pounder. Ayan. Masarap naman, guys. Parang kagaya. Kalasa lang din sa atin. Walang straw. Ewan ko to. First time ko to nakita. Mango. Ang sarap, guys. Pero yung mango dito, iba yung lasa. Pero masarap, guys. Masarap. Very refreshing. Iba yung lasa ng mangga sa atin kasi solid talaga na. Dito kasi yung mango nila is parang inaangkat nila from Mexico, mga ganyan. Medyo kakaiba yung lasa. Pero ang sarap na ito. Nakalimutan ko na yung pangalan. Bago to, hindi ko siya nakita dito before. Para siyang mango shake sa atin, guys. Ang sarap. Buti na lang, bumili ako. Tapos, ano pa ba ang makikwento ko? Comment nga kayo, guys. Anong gusto niyong pag-usapan? Kaya naman ako nag-video kasi medyo naboboard ako. Wala akong makausap dito, guys.
Pag gandang umaga, tulog na yung mga tao sa Pilipinas. So, wala na akong mga video call na mga friendships. Kayo, thank you sa mga nagko-comment dyan, sa mga nakiki-engage sa aming mga topic-topic. Maaga pa guys, kaya muna tayo. Magsusundo kasi ako sa anak ko mamaya kay Alona. So habang nag-aantay tayo, ayan, tambay muna tayo dito sa Goodwill. Guys, pag nagpagawa kayong salamin, paggawa kayo ng yung transition. Kasi maaraw dito. Na fall na eh. Start today, pero yung taglagas ba? Kaya lang dapat medyo lumalamig-lamig na ngayon. Sobrang init pa rin talaga kahit nagbabago na yung season. So, hindi ko alam sa mga susunod na araw kung malamig pa ulit. So, ayan, tara. Samahan niyo kami sa loob ng Goodwill. $0.50 na lang yung clothing, guys. Tapos yellow tag 25 off. Gahanap kasi ako ng upuan. Yung pang-upuan dun sa lamesa ko. Ito ang ganda guys. So, medyo mahal lang. Ang ganda. Solid weight. 30. Bilhin kaya natin. What a cute little table. It is. It is so pretty. I had one for my girls, and they loved it, and we had it about 15 or 20 years. It's a good quality table. Yeah. Oh, a child Yeah. really loved that. They love that little table. It is. Kunin natin guys. $30. May table naman si Alana, pero parang ang ganda niya kasi. $30. Gandang quality. May dalawang chair. So, baka kailangan niyo to. $199. Student driver, please be patient. Bagay ito sa akin. So guys, ay nakuha ko ng pilo. Mamaya style natin yan. Tapos ito, patungan ng paa to, pang elevate ng foot. Tapos ayan. Ayan yung nakuha ko. So ayan guys, ganito yung paghakot natin. Ayan. Napagkasya ko naman siya. Ang ganda na itong nakuha kong ano siya, Melissa and Dog na brand. Sobrang bigat at ang tibay. Tapos ito kumuha ko ng parang couch. Kasi yung bed namin, kasi lagi nagsisiksikan kaming apat dun eh. So, parang extender siya. Pero ano talaga siya, parang couch siya. Tapos dalawang chair. Ayan. Tapos guys, ayan, yung ibang food binigay natin dun sa may kasi dito, may homeless. So, ayan guys, na-fold siya. So, para mapagkasya mo yung mga gamit. Ayan, ganyan siya. Hi, Marcos! Naipit na dun si Marcos. So, ayan. Tapos, balik natin to kasi may bit-bit si Marcos ko napansin. Ayan, cute to guys. Okay, so, tara na. Kasi, malapit na yung uwian nila Alona. 2:18 na. Malapit lang naman kami dito. Kaya lang, maigi na yung hindi tayo nagmamadali kasi i-unload ko pa yan dun sa bahay. Ayan, ganyan. Dapat pag kukuha kayo ng sasakyan, yung kung family kayo, no,
para makatulong din yung yung gantong malaking sasakyan kasi syempre panghakot mo ng gamit, ganyan. Ayan. So, uwi na tayo. Yun nga guys, marami dito ding homeless. So, ayan. Binigay ko yung ibang food dun sa kasi hindi naman namin nauubos yun. Sobrang daming tinapay. Hindi naman kami palakain ng tinapay. So, dahan-dahan lang tayo kasi baka magkarambulan yung mga gamit ko dun. Ayan, ganyan lang ako guys nung naghahakot kami. Pagka sa Facebook Marketplace naman, ganun din yung sistema. Pupuntahan mo, tatanungin mo yung address, ganyan. Tapos, pag nagkasundo kayo, ayan, tapos tanungin mo kung anong address, tapos search mo agad sa maps kung malapit lang. Ginagawa ko, bago ako makipag-deal, kasi nakalagay naman dun kung saan lugar eh. So, kung yung lugar niya is malayo, hindi ko na inaano. Kahit mura. Kasi syempre, ang hassle mag-drive ng sobrang layo. Maliban na lang kung talagang worth it yung item, Talagang sobrang, lalo na kung free, tas kailangan mo talaga. So, maganda yung ganun. Pero kung, lang naman, mura, ganyan. Kahit wag yun ang Ayun. Kung gusto niyo makatipid guys, ganyan yung mga mga tipid tips namin dito. Ayan, maghanap kayo sa lahat naman ng state may mga ganyang namimigay ng mga ayuda. Search nyo lang, food pantry, ganyan. Tapos, iba-iba yung schedule nila ng bigay. Ayan. Yung iba, weekdays, weekends, may mga ganun. Ayan, uwi na tayo guys. Dumaan lang ako kasi naghahanap nga ako ng chair. Wala, hindi ako makatsyempo eh. Kung ano tuloy nakikita ko. Pero magandang klase yung nabili kong upuan na table ng mga bata. Kasi medyo mataas yun. Yung huli ko kasing nabili, medyo mababa na sa kanya kay Alona. Kasi syempre lumalaki na siya. Parang medyo komportable naman siya pagka nag-aaral. Tapos yung couch, ayun, bala ko idugtong dun sa bed namin. Kasi yung mga bata, hanggat gusto kasi nilang tumabi as much as possible, pinatatabi naman namin. Kasi syempre, pag naglakihan niyang mga yan, susunod, ayaw na niyan tumabi. Pero si Alana, in-encourage namin siya na maging as much as possible independent, ganyan. Kasi medyo natatakot-takot pa siyang matulog mag-isa. So, niya nakabukas yung ilaw. Pero pag kami lang, kahit nakapatay, wala siyang problema. Sabi niya kasi sabi niya yung imagination niya daw kasi, di ba may self-awareness siya eh. Sabi niya, I'm thinking too much. Ganun. I imagining things, sabi niya. Yan. Alam niya na siya. Nag-i-imagine lang siya ng mga nakakatakot na bagay. So guys, aral kayo mag-drive. Malaking bagay talaga na marunong kayo mag-drive kasi may kayo. Meron kayong freedom. Siya magagawa niya yung gusto niyo, ganyan. So umpisa talaga nakakatakot. Pero damihan niyo lang ng prayers tsaka tapangan nyo. Tsaka try nyo maging kalmado. Ako ang ginagawa ko guys, para kumalma ako, lagi ako nagpapatugtog ng mga praise song. Yan. Para nasiset yung isip ko. Tsaka ayun, kalmahan nyo lang sa daan. Pag medyo na-pressure kayo, ayan. Inhale, exhale. Kasi nakakatakot naman talaga, lalo na sa mga newbie. Kagaya natin, no? So, ayun lang. Mamaya pakita ko sa inyo kung anong itsura nung mga nabili ko sa bahay.
So, yun lang. Bye for now. See you later. So, ito na guys. Ito na yung natira. Yung iba pinamigay ko na dun sa ano dun sa mga homeless dun sa labas ng Goodwill. So, ayan. Yan. Tinira ko lang yung yung mga magagamit natin. Tignan nyo to guys. Sayang din yan. $24 din. Tapos mga gulay-gulay. Ayan. Itong strawberry, baka i-shake na lang natin. Tapos ito, mga gulay, mamaya mag-aano tayo, sisigang kasi ito, may radish. May radish siyang kasama. Ganito guys yung radish dito, kulay pula. Ayan o, radish chips. Ayan, nakahiwa na. May lentil, yan yung kagaya rin kaninang pinakita ko. So, yun lang. Tapos, magmamagic tayo. Dahil, duty ako kahapon. Ayan, nadatnang ko na yung magulo. So, ayan, mamagicin natin. Ready na ba kayo? 1, 2, 3. Tchadan! Ayan, guys. Okay na siya. 1, 2, 3. Oh, diba? Magic. So, ito na ating sinigang-gang. At ito yung adobo kagabi. Yan natin na maraming dahon kasi favorite yan ni Marcus. Yan na, luto na guys ang ating salmon sinigang na salmon. Ayan. Ito naman tayo. 1, 2, 3. Mommy, I decorated my desk. You cry over some mess? Ayan. So, medyo okay na. Ito, mamaya siya bibuelo ng panggugulo. So, ito yung nakuha natin kanina. Ano lang to? Magkano ba to? 19? $19. Ay, 19 ba? Ah, hindi, 29. $30 pala yan. Maganda tong brand na to. Diba? Cute, tsaka matibay. Solid wood. Ang bigat niya, guys. Approved ba kay Marcus? So, ayan guys. Ito yung nabili kong parang couch. Nilagyan ko parang extender. Ayan. So, ayun lang guys. So, thank you for watching. God bless everyone. See you next vlog. Say bye. Bye! Bye, Marcus!